Amen. Sa magang ito, lahat nga ng masaya ay pumalakpak ng malakas. Amen. Sige po, maraming pumupuan sa loob. Yung mga nasa labas po, wala pong matitirang nasa labas maliban sa mga nag-ooperate lamang po. At sa mga nagpapagatas. Bali yung breastfeeding station po sa labas. Okay po? So, ayan, praise God. Ating mga workers po, Pastor Man o manggagawa, papasok po tayo lahat dito. Lahat po ng mga workers natin na nasa labas, Pastor Man o manggagawa, maliban po sa ating media. Praise God. Are we excited to hear the Word of God? Amen. How many of us are excited to listen sa Word po ng ating Panginoon? Amen. At una sa lahat, ano yung mga matabi mo, masaya ka ba na nandito ka? Bagay natin ng konti, masaya ka ba? Ngayong umaga, pinili mo ang Diyos. Amen. Dapat masaya ka, sabi mo. Dapat masaya ka. Amen. Sabi mo, masaya ka. Paano yung masaya? Amen. Kamayan mo siya, sabi mo, pinagpala ka. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon, ano? Sa umagang ito, and I believe may mensahe po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hello? Una, magbiministeryo ang Diyos sa buhay mo. Sabi mo nga sa katabi mo, handa ka na ba? Mag-minister ang Diyos sa buhay mo. Amen. Diba? Itong mensahe ng Panginoon ay para talaga ito sa atin, mga kapatid. Amen. Kaya kanina, sabi nga ni Mami, sabi daw ni Mami, ako daw mag-lead nung warrior. So sabi ko, Lord, anong prayer kaya napakaganda? Amen. Ano kaya ang prayer na napakagandang panalangin? At kanina po, habang nagpipray po tayo, ang nilalagay ni Lord sa heart ko talaga na itong mensahe na to is talagang ito yung kailangan ng bawat isa sa atin. Para sa iyo talaga to. Hello? Amen. Para sa atin talaga ito. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, magala ka. Dahil may gagawin ang Diyos. Ayun, yun po yung prayer kanina, yung personal na pagkilos ng Diyos. Amen. Yun po yung ina-exhort ko kanina. Amen. Ikaw ay naririto, i-desire mo na may gawin ang Diyos personal sa iyo. Amen. Yung sa buhay mo may mangyari, ma-encounter mo ang Diyos sa buhay mo personally. May magbago sa trabaho mo, may magbago sa buhay mo, may magbago sa ministry mo. Hello? May magbago sa pag-aaral mo. Hello? Andiyan po ba tayo? Andiyan po ba tayo? At para mangyari yun, pag-uusapan po natin ang isang mahalagang pag-uusap, amen, isang buhay po, kwento sa Bible na talagang nangyari naman noong kapanahunan ni Jesus Christ. Amen. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay papamagatan po natin. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. The Centurion's Legacy. Maraming salamat sa Diyos unang sa lahat sa privilege po na makapangaral ng salita ng Panginoon. Salamat sa buhay ng ating daddy at mami na siyang nag-anoint sa atin, nag-pray sa atin at naghubog sa atin upang mangaral. Amen, magamit ng Panginoon. Kaya sa oras po na ito, sino dito gustong magkaroon ng pananampalataya na hihigit pa sa limitasyon? Amen. Many Christians nowadays, they are bounded. Meron silang mga limit sa kanilang buhay. Hello? May limitasyon, which is normal. Kasi we, as a human being, may limitasyon tayo. Hello? Hello? Andiyan po ba tayo? Hello? Pero sa umagang ito, sabi mo nga sa katabi mo, sa umagang ito, tuturuan tayo ng Diyos. Manampalataya ng walang limitasyon or boundaries. Noong nakaraan, natutunan po natin, amen, na tayo po ay kailangan gawin natin ang lahat ng bagay dahil sa tulak ng pag-ibig. Napakaganda. Amen? Minsan, we feel that we are obligated. Amen? Minsan, feeling natin, obligasyon na lang natin ang pagiging Kristiyano. Obligasyon mo na lang ang pag-attend. Hello? Minsan, feeling natin, obligasyon na lang natin ang gumawa ng mabuti kasi mapupulaan ang pagiging Kristiyano natin. Pero naunawaan natin last week, amen, na lahat ng bagay, last week ba yun? Last week. Last Sunday. Naunawaan po natin na lahat ng bagay dapat
meron palang pagmamahal. Wala palang kwenta lahat ng bagay. Sabi doon sa conclusion, no? Wala palang kwenta lahat ng bagay kung walang pagmamahal. Hello? Ngayon, yung pagmamahal na yan, yung purity and love. Sabi mo sa katabi mo, sasamahan natin ang pananampalataya. Amen? Hello? Sabi mo, yung pagmamahal na yan sa Diyos. Hello? Sabi mo, yung pagmamahal na yan sa Diyos. Sasamahan natin ang pananampalataya. Tayo po lahat ay umuko, tumigit, manalangin. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Sa sasabihin mo sa amin sa umagang ito. Alam po namin na ikaw ay mangungusap. At ang dalangin namin sa pangungusap mo na ito, Panginoon, walang makahadlang. Alisin mo lahat ng distraction. Ito man, Panginoon, ay kasalanan, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo. Panginoon, ito man ay kahinahan. Hayaan mo. Ituon mo lamang aming puso't isipan, Panginoon, sa aming pakikinig, Panginoon, o God, sa iyong mga salita, Panginoon, na mapakinggan namin ang mensahe mo sa aming mga buhay. We love you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Hello. Hello. Amen. Ang hirap sigurong mag-review ng wala kang reviewer sa mga nag-aaral. Hello? Diba? Ang hirap kapag may boundaries. Hello? Gusto mong mag-aral pero hindi ka makapag-review. Gusto mong mag-review, hindi makapag-review kasi walang reviewer. Gusto mong mag-bless ng tao pero wala kang pang-bless. Hello? Ang hirap yun eh. Diba? Andiyan pa po ba tayo? Diba? Gusto kong ma-bless. Diba? Hello? Gusto ko i-bless yung nanay ko, yung tatay ko, kasi grabe yung hirap nila sa amin. Diba? Parang ako lang eh. Niyaya ako ni Mami sa sa Baclaran. Diba? Ano na? Sama ka sa akin sa Baclaran. Oh, marami kong bibilhin. Wala nga lang kong bili. Ang biro ko kay Mami, ganun. Hello? Diba? Ang hirap pambili pag wala kang pambili. Hello? Diyan po ba tayo? Diyan po ba tayo? Sasabihin ko rin sa inyo, mahirap lumapit sa Diyos kung limitado lang ang pananampalataya mo. Lagi kang struggle. Hello? Ulitin ko, mahirap lumapit sa Diyos kung limitado ang pananampalataya mo. Because as a Christian, we should walk by faith, not by sight. Sabi mo nga, walk by faith. Not by feet. Amen. Paglalakad ka bilang isang Kristiyano, amen, gamitin mo yung pananampalataya. At sa umaga pong ito, ayan yung pong i-introduce ko po sa inyo ang buhay ng isang senturyong sundalo. Amen. From the Luke chapter 7, verse 1 to 10, basahin po natin ito. Sabi dito, pagkatapos ipangaral ni Jesus sa mga tao ang mga bagay na ito, yung Luke chapter 6 po kasi ay napakaraming parable of Jesus Christ. Now, ano pong nangyari? Pumunta siya sa Capernaum. At sabi noon, next verse po, may isang kapitan doon na buong Romano. Tandaan niyo po, Romano po ito. Okay, hindi po ito kapamilya ni Jesus Christ na Jewish. Amen? It's, that time po, itong mga yung Roman Empire talaga is yung nagtutuligsa sa mga Kristiyano. Because they have other belief. Mamaya po i-discuss ko ito. Na may aliping malupa ang sakit at naghihingalo. Itong Romanong sundalo na kapitan o centurion, soldier, meron siyang slave or aliping nga na naghihingalo at mahal niya ang aliping ito. Hello? Sabi mo nga, mahal niya ang aliping ito. Na ano nangyari? Verse 3. Kaya nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, sinugo niya ang ilang mga pinuno ng mga Hudyo para pakiusapan si Jesus na pumunta sa bahay niya at pagalingin ang kanyang alipin. Ano po ang nangyari? Verse 4. Pagdating nila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa kanya. Kung maaari po sana'y tulungan niyo ang kapitan dahil mabuti siyang tao. Okay po. Verse 5. Mahal niya tayong mga Hudyo at ipinagpapatayo pa niya tayo ng isang sambahan. So medyo talagang nandoon na yung pananampalataya ng centurion soldier na ito. Amen, sa true God. Kaya sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na sila sa bahay ng kapitan, sinugo ng kapitan ng ilang mga kaibigan niya para salubungin si Jesus at sabihin, Panginoon, wag na po kayong mag-abalang pumunta sa bahay ko.
Dahil hindi ako nararapat na puntahan nyo ng ang tahanan ko. Dahil hindi karapat-dapat na puntahan ng tahanan ko. Sabi niya, sige po, next verse. Kaya nga, hindi na rin ako naglakas loob na lumapit. Dahil hindi ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Grabe, no? Hindi. Grabe yung pag-o-honor niya. Makikita ba natin? Yung pag-o-honor niya kay Jesus, yung reverence niya, sabi yan, dahil hindi ako karapat-dapat na humarap sa inyo, sabihin niyo na lang po at gagaling na, sabihin niyo na lang po at gagaling na ang utusan ko. Grabe, no? Sa English, but say the word and let my servant be healed. Ano pong nangyari? Verse 8 po, ang sabi ng Bible, alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal. Grabe, no? At may nasasakupan din akong mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isang pumunta ka ron, pumupunta siya. Kapag sinabi kong halika, lumalapit siya. At kahit ano pa ang iutos ko sa aking alipin ay sinusunod niya. Verse 9 po, sabi ng Bible, nang marinig ito ni Jesus, namangha siya sa kapitan at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya. Ito po hindi pa ako nakakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Wow. Palakpakan natin ng Panginoon. Grabe, no? I tell you, sige po, pakibalik doon. Sorry, pakibalik. I tell you, not even in Israel have I found such faith. Napahanga mo, tanongin mo nga yung katabi mo, napahanga mo na ba si Lord sa faith mo? Next verse po, sabi ng verse 10 and last, sabi, and when those who had been sent returned to the house, they found the servant well. Grabe. Nang bumalik sa bahay ang mga sinugo ng kapitan, nakita nilang magaling na ang palakpakan naman natin ng Diyos. Diba? Hindi, note po hindi na pinuntahan ni Jesus Christ. Hello? Hindi pa pinuntahan ni Jesus Christ, gumaling na. Amen? Ulitin ko po yung title natin, Faith that Transcends Boundaries. Sabi mo, meron ka bang pananampalataya na kahit ang Diyos mamamangha? Lagi tayong hashtag struggles will. Hashtag ang hirap maglingkod, pero kaya yan para kay Lord. Hello? Tama at totoo yung mga bagay niyan, tinuturo ko yan. Amen, hello? But this is now the time to harvest your faith. Kailangan yung mga tanim ng salita ng Diyos sa buhay mo, pinatitibay ka niyan. Sabi mo, pinatitibay ka niyan. Kaya ka may salita ng Diyos. Para tumibay ka. Para hindi sa mga simpleng pagsubok, problema, babagsak tayo. Amen, na mai-study ka, ayaw ko na maglingkod. Ayaw ka na mag-church. Yan ang dahilan bakit ka dito absent sa church. Yung mga wala rito, baka ni-struggle yun. Hello? Nandiyan ba tayo? Kaya pag-pray natin sila. Malangin tayo. Hello? Pag-pray natin sila, nandiyan po ba tayo? Now, kailangan natin, you know what? What kind of this soldier? Itong si Centurion, simple lang siya. From duty to devotion. Sabi mo nga, from duty to devotion. Alam mo yun, meron siyang duty talaga as Roman, pero because he know God, meron siyang pananampalataya sa Diyos. Amen? Andun yung kanyang devotion. Hello? Why? Bakit ganon? Bakit na ganon yung, why? Because kilala niya ang Diyos. Hello? If you truly know God, there's no boundaries na. Amen? Hello? Sabi mo nga, there's no boundaries na. Kaya, kung talagang kilala natin ang Diyos, wala nang boundaries eh. Hello? Kung bakit tayo nakakakita ng hindrances, baka may limitasyon pa yung faith natin. Hindi pa natin ganun kakilala ang Diyos. Listen to this, kung nagawa niya noon, kaya niyang gawin ngayon. At magagawa niya bukas. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, the centurion's faith demonstrate that genuine faith knows no boundaries. Ang totoong may pananampalataya sa Diyos. Hindi yan nakakakita ng boundaries. Amen? No fear, sabi nga ng tatak. Amen? Walang kinatatakutan.
Andiyan po ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matatakot. Amen? Hello? Diba? Hindi na tayo natakot sa pandemic. Maraming nawalan ng trabaho pero buhay pa rin tayo. Hello? Nung nag-aaral ka, nakatapos ka. Hello? Andiyan po ba tayo? Sinusupply ng Diyos lahat. Ngayon pa. Andiyan po ba tayo? Mga kapatid, kailangan nating maintindihan that faith, genuine faith, knows no boundaries. Now, the centurion's unlikely faith. Ano po yun? The centurion's faith, demonstrate next slide please. Yan. Okay. The centurion's unlikely faith. So, ano nga po ba yung klase ng pananampalataya na meron ang centurion? Na ito, centurion soldiers. Bago po natin pag-usapan yan, hayaan nyo pong discuss ko ng konti yung background ko. Kung ano nga po ba yung centurion soldiers. Para maintindihan lamang po natin yung context ng ating pag-uusapan. What is centurion's social status? So pag sinabi natin social status, kabilang po ang mga centurion soldier sa mga middle class origin. Okay? Pag sinabing middle class, they are typically from the equestrian order or wealthy merchants. Nalinawan po ba o lalong nalabuan? Ano yun? Dumadami na yung mga salitang hindi ko naiintindihan. Sa madaling sabi lang po, ang social status nila ay sila po ay mga may kaya. Okay? Hindi naman sobrang yaman, pero may kaya. Okay? They are wealthy merchants. Sabi mga wealthy merchants. Ang centurion soldiers, sila po ay respected in their position. Okay? Meron silang significant social status, ranking below officers but above common soldiers. Okay? Now, ang kanilang occupation po ito, sila ay nagli-lead ng 80 to 100. Yun ang kanilang position. So, kaya niyang manguna or sila ay nagli-lead ng 80 to 100 soldiers. Okay po? So, ang cultural context naman natin kay, ang normal nilang culture, alam niyo magugulat kayo rito. Ang sinasamba nila ay Roman gods, which is yung Jupiter, yung Mars, mga ganon, mga astrology, mga ganyan. Okay po? So, pero itong centurion na to, grabe no? Ano yung tawag doon? Yung gumanon? Yung gumanon po, ano tawag doon? Tumalihis. Lumihis pala. Tumaliwas. Ayan. Lumihis. Tumalihis, ano? Tumaliwas at lumihis po siya sa kanilang culture. Hello? Andiyan po ba tayo? Diba, lumihis po siya sa kanyang culture. Why? Sapagkat kilala niya ang Diyos na kanyang naisambahin. Hello? Now, the centurion's unlikely faith, yun yung kanyang status, bagamat ganun ang kanyang status, anong concern ng centurion? Luke chapter 7, verse 2 to 3. Meron po siyang challenges, meron siyang battles, at ang battles niya, may sakit ang kanyang servant. And desperately needed. Andiyan po ba tayo? Naranasan mo na ba yon? Yung meron kang bagay na kailangan. Hello? Naranasan na ba natin yon? Yung kailangan natin ng encouragement, kailangan natin ng comfort, okay, ay sawang-sawa na tayo sa buhay natin, kailangan natin kumayos sa buhay natin. At tamang-tama, walang ibang nilapitan ang centurion, kundi si Jesus Christ. Hello? Nabasa natin sa Luke chapter 7, verse 2 to 3. Amen? Ano sabi diyan? Meron siyang aliping naghihingalo at mahal na mahal niya. Hindi siya salbahing amo. Hello? Andiyan po ba tayo? Now, dahil sa kanyang karakteristik na ito, natutunan niyang hanapin si Jesus Christ. Amen? The centurion's bold request. Luke chapter 7, verse 4 to 5. Diba? Nagkaroon po siya. Sabi niya, pagdating nila kay Jesus, nakiusap siya ng mabuti. Kung maaari po sana, tulungan niyo ang kapitan dahil mabuti siyang tao. Hello? So, nawa po nakikita natin yung kwento, itong pangyayari na ito. And then after that seeking Jesus, dito nakita yung pananampalataya, yung walang katulad na pananampalataya. Number 4, ano po yun? Nakita, na-recognize ni Jesus Christ
yung pananampalataya niya. Faith beyond culture norms. Recognizing Jesus' authority. Na-recognize ni Jesus Christ yung pananampalataya niya kasi siya ay may pananampalatayang pagkakilala kay Jesus. Anong sabi ng Luke chapter 7 verse 6 to 7? Napakaganda po nito. Sabi niya, kaya sumama sila nang malapit na sila sa bahay ng kapitan, sinugo ng kapitan ang ilang mga kaibigan niya para salubungin at sabihin, Panginoon, huwag na po kayong mag-abala pumunta sa bahay ko. Grabe, sabi mo nga, grabe. Ang grabe, no? Anong klaseng pananampalataya ito? Hindi ako karapat dapat napuntahan nyo. Napuntahan nyo ang tahanan ko. Hello? Hello? Palakpakan niya natin si Lord. Dito po, kinikilala na ng soldiers yung pananampalataya. Amen, yung authority, ni Jesus Christ. Tanong mo nga yung katabi mo, gano'n mo ba kakilala ang Diyos? Now, ang tanong ko sa inyo ganito, bakit ganito na lang ang pananampalataya ng centurion? Anong meron siya? At ano yung pwede natin makuha mula sa buhay nitong centurion soldier na ito? What are the key characteristics of transcending faith? Gusto ba natin ng ganong klaseng pananampalataya? Gusto ba natin makuha to? Na grabe, no? Yung pwede pala yun. Amen. Dahil kilala mo ang Diyos, kahit hindi na pumunta ang Panginoon sa bahay nila mismo, gumaling na. Hello? At higit sa lahat yung magkaroon talaga ng grabing, alam mo yun, napahanga ang Diyos sa klase ng pananampalataya. At nakita natin kung paano gumawa yung pananampalataya. Hello? Now, what are the key characteristics of transcending faith? Number 1, pakibasa po. Wow. Hello? Sabi mo nga, humility. Alam mo, the more na sinasabi mo sa sarili mong kaya mo, magaling ako, magsisikap ako. The more na sinasabi mong kaya ko, magaling ako, magsisikap ako, magpapakatino na ako, magbabago na ako. Hindi mo kayang baguhin sarili. Hindi, kung ikaw lang, hindi ka magiging successful. Hindi tayo magiging totoong successful. Luke chapter 7 verse 6 to 7, nakita ng centurion ng kanyang limitasyon. At nagpakumbaba siya. Sabi ng Panginoon, wag na po kayong mag-abalang pumunta sa bahay ko. Hello? That's humility. Hello? Hanggat hindi natin inaamin ang kailangan lang natin si Lord, sa ating buhay, wala mangyayari. Hello? Mga kapatid, sabi mo nga, be humble. Recognize natin na meron tayo pakulangan. Amen? Kailangan ng babayaran mo. Nag-offer ang boss mo. Ito, lagi natin itong pinapangaral. Makita natin kung paano natin dapat piliin ang Panginoon. Diba? Nag-offer ang boss mo. Triple pay ka Sunday. Triple pay Sunday. Oh my gosh! Hello? Triple pay no Sunday. Now, ano gagawin natin? Kung ako, pastor, tatanungin, tuloy pa rin naman ng church kahit wala ako. Amen? So, okay lang. Hello? Pero the thing is, paano natin mapapakita sa Diyos yung ating humility? Nakilaki ng babayaran mo. That man, pastor, malaking tulong na ito. Malaking kabawasan na ito sa babayaran ko. Hello? Mag-church ba ako? Hindi, Lord. Napakadali, Lord. Ang laki ng babayaran ko, ino-offeran ako ng triple pay. So, hindi ako mag-church. Hello? Nasaan ang pananampalataya? Sabihin mo nga, not by our own, but with God's wisdom and instruction. Hello? Hanggang po ba tayo? Mga kapatid, we should humble ourselves and recognize God's power in our life. Again, genuine faith knows no boundaries. Huwag nating tingnan kung ano yung mga bagay na akala natin mawawala sa atin. Tawag natin dyan sa accounting opportunity cost. Diba? Yung hindi mo nakuha kasi may pinili ka. Huwag mong tingnan yun.
Yung hindi mo pinili, yung hindi mo pipiliin. Ang lagi mo titingnan kung ano yung pinipili mo at kung sino yung pipiliin mo. Hello? Ang sabi ng Bible, more than you ask, think, or imagine. Amen. Hello? At higit sa, ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Ang kayang ibigay ng Diyos sa buhay mo. Eh pag hindi mo ito kayang tanggapin, hindi mo kayang magpakumbaba sa Diyos. And that's the reason, pwedeng malakas tayo ngayon. Pero okay tayo ngayon. Pero sasabihin ko sa iyo, kapatid, lahat ng bagay may limitasyon. Pag ang pundasyon ng buhay mo ay nasa trabaho, pag ang pundasyon ng buhay mo ay nasa galing mo, pag ang pundasyon ng buhay mo ay nasa influence na meron ka o nasa authority na meron ka, darating ang panahon, babagsak ka. Kasi lahat ng bagay na yan, may limitasyon. Pero ang Diyos na sinasamba natin, walang limitasyon. Palakpakan natin ang Panginoon. And number 2, ano pong bagay ang meron ko? Para bakit nagkaroon ng transcending faith si Centurion Soldier? Number 2, pakibasa po. 1, 2, 3, go. Praise God. Sino po dito open-minded? Open-minded po ba kayo? Sabi dito, embracing unfamiliar spiritual perspective. Grabe, no? Hello? Sa totoo lang, ang Diyos nila, mga stars. Hello? Pero niyakap niya yung hindi niya maintindihan. Niyakap niya yung hindi niya kayang intindihin. Why? Because that's true faith. When God speaks His Word, alam niyo meron lang siya, nabalitaan niya si Jesus. Ibig sabihin, the gospel, the Word of Christ came to Him and He believed. In spite of his position, in spite of his background, in spite of his spiritual perspective, he believed. Because that's faith. Hello? Sabi mo nga, that's faith. Saan natin gagamitin ang pananampalataya natin kung hindi sa mga ganyong bagay? Sa mga bagay na imposible, sa mga bagay na ang hirap paniwalaan. Kaya nga tinatawanan ng asawa ni Abraham, si Abraham. Sabi niya, luko-luko ka, tandaan tayo, buntis pa ako. Ulo. Ano sabi ni Abraham? Sisters, may mahirap pa sa Diyos? Ikaw lang ang mahirap sa pananampalataya. Hello? Kaya tayo naghihirap kasi ang hirap natin sa pananampalataya. Ang hirap natin sa paniniwala. Hello? Di po ako galit, nag-explain lang, ha? Palakpakan natin si Lord. Imposible ba sa Diyos na pagyamanin yung business mo? Hello? Imposible ba sa Diyos na bigyan ka ng magandang trabaho? Mahirap pa sa Diyos na pagalingin ka sa iyong sakit? Imposible pa sa Diyos na baguhin ka sa iyong mga kahinaan. Pero kapatid, kailangan nating manampalatayan ng totoo. And the faith must be tested. Walang pananampalatayang hindi sinusubok. That's why we encounter trials. Because we need to be tested. Hello? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kay anong kailangan? Open-minded ka lang. Sino po dito mo open-minded? Amen? Hello? Kailangan open-minded tayo. Andiyan po ba tayo? Yakapin natin yung mga bagay na kahit ang hirap sa atin. Alam niyo po, marami na ako napapanood sa YouTube, sa Facebook. Yan, kagaya niyan. Tinitira nila yung mga pastor na nagpipreach ng tithes and offering. Hindi naman nila naiintindihan kung ano ibig sabihin ng tithes and offering. Hello? Ayan po ba tayo? Tinitira nila yung mga pastor na nagpipreach, nagpapapledge. Hindi naman nila naiintindihan bakit nagpipledge ang mga tao. Hello? Ayan po ba tayo? Mga kapatid, we should embrace unfamiliar spiritual perspective. Kapag narinig natin nasa salita ng Diyos, naiintindihan natin at natutunan natin, kailangan natin gawin. Palakpakan natin ang Panginoon.
Pangatlong bagay po na meron kung bakit nagkaroon ng transcending faith, itong si Centurion Soldier. Number 3, pakibasa po. Compassion, ano daw? Prioritizing. Alam mo, pagka sa'yo, parang hirap pang manampalataya no? O balitan. Pero pag sa iba, hello? Diyan po ba tayo? Luke chapter 7, verse 2 to 3. Kaya grabe yung pananampalataya niya Kasi alam niya namang hindi para sa kanya Hello? Yes. Alam niya para sa iba. Hello? Yes. Diyan po ba tayo? Sino dyan yung mga takot na takot gamitin ni Lord? Hindi yan para sa'yo. Para yan sa iba. Para yan sa mga taong share-sharean mo. Para yan sa mga taong ipapanalangin mo. Huwag kang matakot mag-share. Huwag kang matakot mag-release ng blessing, mag-release mag-speak. Amen? Ng kagalingan. Huwag kang matakot mag-share ni Jesus, kay Jesus. Amen? Pastor, paano ko share na to? Boss ko to. Diba? Hello? Wala nang posisyon pag nasa langit o nasa impyerno. Pag yan napahamak, nakakalungkot. Hello? Now, the thing is, kung bakit nagkaroon ng transcending faith itong centurion soldier, because of his compassion. Meron siyang compassion. Meron siyang kind of love na talagang tumulong sa iba. Hello? Diyan po ba tayo? Tanongin mo yung katabi mo, meron ka ba niyan? Sumagot po ba? Sabi mo, pengi. Hello? Hingin natin sa Diyos yan. Hello? Hindi tayo lumalapit sa Diyos para lang gumanda ang buhay natin. Lumalapit tayo sa Diyos para maging kagamit-gamit tayo para sa buhay ng ibang tao. Kagaya ni Jesus Christ. Alam niyo po kung self-serving God lang ang Diyos natin? Ulitin ko pa, kung self-serving God lang ang Diyos natin, hindi na siya bababa dito sa lupa para magpapako sa cross to demonstrate His love. No. Ginawa niya ang lahat ng mga bagay na yan to show how much He loved us. And to be fair, in the name of justice and fairness, na tayo ang nagkasala. Hello? Dapat tao ang magbabayad. Dahil tao ang nagkasala, kaya siya nagkatawang tao. Medyo doctrinahe, pero this is the truth. This is the foundation. At ang Diyos lang kung may kakayanang magbayad ng Diyos ng utang natin, ng kasalanan natin. Kaya si Jesus Christ He gave His only begotten Son, Jesus Christ came to the world. Why? Because He is God and He is man. Hello? Siya ay Diyos, siya ay tao. Ang tao ang magbabayad ng kasalanan, pero ang Diyos ang magliligtas. Hello? Nandiyan po ba tayo? Kaya mga kapatid, maintindihan natin this kind of compassion na huwag natin suluhin. Hello? Bahagi natin. Lalo na ngayon, malapit na. Pagtapos ng church natin, may iyak talaga tayo sa pag-worship. Ay, Lord, salamat. Tagal naming nainitan. Amen? Tagal naming nasikipan. Thank you, Lord. Mabuti ka talaga pala. Doon lang na-realize, no? Hello? Ganyan ba tayo? Pero lahat ng bagay na yan, pinoproseso ng Diyos upang ikaw at ako maging matatag sa pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 4 and last. Sabi ng Bible, sabi ng ating outline, 1, 2, 3, go. Balik muna tayo dun sa number 1, sa humility. May nakalimutan pa akong i-point. Ayan. Nag-effort yung mga naggawa niya. No? Anong ginagawa niya? Nakaluhod, nag-worship. And that's the way talaga how to humble ourselves. When you come to God and humbling yourselves to God. Diba? Ano ibig sabihin ng ganon? Sino nakakalam? When we raise our hands like this, we tell to God that, Lord, wala akong magagawa. Empty. I'm empty-handed. Wala akong magagawa. That's humility. Hello? Acknowledging, Lord, I can do nothing.
I am nothing. Ha? I surrender, ganun. Lord, I surrender. Pero pag ganun, I'm empty-handed. Apa, totoo po yan. Ano yan eh, anong tawag doon? Yung gesture. Gestures yan. Diba? Yung gestures na ganyan. Sinadyan nyo ba yan? Tsumamba lang. Tsumamba. Diba? Humility, ibig sabihin niya, Lord, wala talaga. Ano man ang gawin ko, wala talaga. Ayaw natin. Number 2 po, humility. Sige po, number 2. Next po, next. Ayan. Open-minded. Ayan. Ba't nakaganon? Close yan eh. So, ayan. Open mind, embracing unfamiliar spiritual. Paglapit pa rin sa Panginoon. Amen. Next. Next, wala namang sabi. Next. Ayan. Compassion, ayan. Pag-abot sa iba. Wala pa natin ng Panginoon. At ang unang paraan para maabot mo ang iba, ilapit mo sa Diyos. Higit yan sa milyong kaya mong ibigay sa kanila. Ulitin ko, higit yan sa milyon na kaya mong ibigay sa kanila. At hindi nila yan kayang bayaran sa iyo ng kahit magkano halaga. Kapag naipakilala mo si Jesus Christ sa kanila at mapupunta sila sa langit. Kasi wala silang maibabayad na kahit ano para malangit sila. Yeah, for what a profit a man. Lagi natin itong sinasabi. Kaya yun yung una nating pag-abot sa kanila. Next verse. Sabi po, ano po ang kailangan natin? Bukod sa compassion, meron tayong courage. Nakatayo siya sa sa bundok. Baka malaglag, pero nakatayo lang. Di ba? Tayong tagumpay. Stepping out despite potential criticism. Alam mo, kapag ka ikaw lagi mong pinapakita ang pananampalataya mo, mahuhusgahan ka ng tao. Hello? Pero kagaya ng centurion soldiers, pwede siyang may masabi sa kanya yung mga kapwa niya Roman, yung mga kapwa niya sundalo, pwede siyang i-judge. Pero hindi niya yun inisip. Ang inisip niya, kailangan ko ng courage para ako mapakita ko yung true faith ko at gumaling yung aking alipin. Andiyan po ba tayo? Hello? Sabi mo nga, courage. Courage. Amen? Kung meron tayong compassion, open-minded tayo, humble nga tayo, pero wala naman tayong courage to step out despite of potential criticism. Amen? Parang kulang eh. Hello? Andun na yung compassion niya eh. Pero kung hindi niya talaga minute si Jesus, walang mangyayari. Kaya sabi mo sa katabi mo, step out. Step out. Sabi mo, step out. Step out. Gumawa tayo ng mga bagay na ang hirap gawin o imposible gawin. Basta sigurado tayo ng kalooban ng Diyos. Nakita niyo ba yung mama na yan? Paano kaya kung mahulog yan? Di ba? Pero hindi niya inisip. Kasi nga may courage siya. Hello? Andiyan pa tayo? May courage siya. Nakapre-pray siya yun, no? Nakatingin siya sa taas. Yun ang ating gagawin lagi. Lagi tayong tumingin kay Lord. Amen. Lagi tayong humingi ng lakas ng loob sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. And last, pag-uusapan natin yung lessons from the centurion's legacy. Ano yung dapat nating maintindihan po dito? Sa buhay po, ng ano yung legacy nitong centurion soldier? Number 1, andyan pa ba? Pangilang 1 na to? Mabilis lang tayo, no? And number 1, pakibasa po, 1, 2, 3, go. Social boundaries. Diba? Ito po yun. Maintindihan natin na kahit yung pagkakaiba-iba, hello, socio-economic, kahit yung estado sa buhay, kahit anumang mga culture natin, pag meron tayong pananampalataya, amen, malalagpasan natin lahat ng yan. Hello? Siguro, pag nakasalubong mo si senador, kaya mo ng syaran. Hello? Kaya mo ba? Pag nakatabi mo sa upuan si mayor, kaya mo bang syaran ng word of God? O mahihiya ka? Hello? Para lang gumaling siya spiritually. Kung man. Siguro, pag nakausap mo yung boss mo, nakaupo kayo, nagkakape kayo, wala kayong pinag-uusapan. Diba? Kaya mo siyang share ng word of God. Hello? Amen? So ito yung kailangan nating matutunan. That faith transcends social boundaries. Ano po number 2? Faith requires humility, acknowledging our limitations. Number 3,
faith-inspired action, demonstrating compassion and concern. And last po, pakibasa ng malakas, 1, 2, 3, go. Faith honors God, recognizing Jesus' authority. Amen. Amen po ba? Meron pa bang kasunod? Tapusin na natin to para tapos na. Amen. Sabi niya, applications, breaking down barriers. Ano po yun? Para mapabagsak natin yung barriers, overcoming personal biases and prejudices. Ibig sabihin, dahil sa pananampalatayang meron tayo, kaya natin pabagsakin anuman yung mga bagay na humahadlang. Number 2, ano pa po? Demonstrating compassion, serving in others across cultural device. Hindi ka matatakot kahit nasa ang lugar ka. Kaya mong mag-share talaga ng Word of God. And number 3 po, syempre, dito po tayo lalong lalago spiritually. Lalo tayong tatatag bilang isang Kristiyano. Hello? Hindi yung parang ikaw mismo sa sarili mo. Meron ba kayong ganung time? Kristiyano ba ako? Hindi. Yung parang nagdududa ka? Amen? Totoo bang nabago yung buhay ko? Minsan kasi, nakagagawa pa rin ako ng kasalanan eh. Parang ikaw na mismo nagdududa tayo sa sarili natin. Pero as we seek God, amen, habang tayo po ay niyayakap natin yung pagpapakumbaba, amen, doon naman tayo nagkakaroon ng spiritual guidance. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Last slide na yun, kapatid, no? Last slide na. Tayo pong lahat ay tumayo.